ang bird flu o avian flu. Hindi lamang teritoryo, ekonomiya o politika ang nagbibigkis sa atin. Kung minsan, ito ay ang mga maliliit at invisible na organismo na walang passport, pero kayang ikutin ang mundo sa loob ng 24 na oras. Ang ika-21 siglo ay nagsilbing reality check para sa sangkatauhan, na ang isang bahing sa isang panig ng mundo ay maaaring maging bagyo ng krisis sa kabilang panig. Balikan natin ang tungkol sa isang sakit sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Sarsational Identification Test. Tukuyin ang tamang sagot. Ang ibig sabihin ng acronym na SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome. Ang pandaigdigang organisasyon na nanguna sa pagtugon sa SARS outbreak, World Health Organization. Ang Italianong doktor ng WHO na unang nagbigay ng alerto tungkol sa bagong sakit noong 2003. Carlo Urbani. Ang hotel sa Hong Kong kung saan nahawahan ang ilang bisita na nagdala ng sakit sa ibang bansa, Metropole Hotel. Ang buwan at taon kung kailan idineklara ng WHO na napigilan na ang pagkalat ng SARS, Hulyo 2003. Ang SARS ay hindi lamang isang kabanata sa medisina. Ito ay isang aral sa ecological interconnectedness. Natutunan natin na ang kalusugan ng tao ay hindi hiwalay sa kalusugan ng mga hayop at ng ating kapaligiran. Sapagkat kapag ang balanse ng kalikasan ay nayayanig, ang mga mikrobyo ay naghahanap ng bagong tahanan. At madalas, tayo, ang mga tao, ang napipili nila. Ngunit hindi lamang SARS ang nagpakita kung gaano kabilis kumalat ang mga sakit sa buong mundo. Isa pang zoonotic disease o sakit na nagmumula sa mikrobyong galing sa hayop ang mabilis na kumalat. At ang kahandaan at pagkilala sa sakit na ito ay hindi na opsyon, kundi ito ay kailangan. Fluency Reveal. Hula Sintomas Challenge. Gamit ang mga larawan, tukuyin ang mga sintomas ng sakit. Fever. Sore throat. Cough. Stuffy or runny nose. Nausea and vomiting. Fatigue. Muscle aches. Diarrhea. Shortness of breath o dyspnea. Pink eye or conjunctivitis. Batay sa mga sintomas, anong uri kaya ng sakit ang maaaring tinutukoy? Jumbled letters. Avian or bird flu.
avian or bird flu. Ang avian influenza, na mas kilala bilang bird flu, ay isang uri ng trangkasong dulot ng avian influenza type A virus. Karaniwang nananahan at lumalaganap ang mga virus na ito sa mga ligaw na ibong tubig at iba pang mga hayop. Bagaman pangunahing nakaaapekto sa mga ibon, may kakayahan ng virus na mahawa ang ibang uri ng hayop at maging ang mga tao. Ang pagpasok ng virus sa katawan ng tao ay karaniwang nagaganap kapag ang kontaminadong hangin mula sa patak ng likido o alikabok ay nalanghap o kung ang virus ay tuwirang nadikit sa mata, ilong at bibig. Maaari ring makuha ang sakit sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga infected na ibon, paghawak sa kanilang dumi, laway at mucus o ang pagkonsumo at paghahanda ng hilaw na karne ng poultry. Ang epekto ng bird flu sa tao ay malawak. Maaari itong maging asymptomatic o walang sintomas, magdulot ng bahagyang impeksyon sa mata at respiratoryo o mauwi sa malalang pneumonia na posibleng ikamatay ng pasyente. Isa sa pinakamapanganib na subtype nito ay ang H5N1 na unang natukoy sa mga gansa sa China noong 1976. Mula 2003, mahigit 900 na kaso na ng H5N1 ang naitala sa tao kung saan mahigit kalahati ng mga pasyente ay binawian ng buhay. Bagaman nananatiling bihirang mangyari ang human-to-human transmission, ang banta ng mutation o pagbabago sa anyo ng virus ay patuloy na binabantayan. Ang anumang pagbabagong magpapadali sa pagkalat nito sa pagitan ng mga tao ay maaaring maging mitsa ng isang pandaigdigang pandemya. Sa paglipas ng panahon, ang Pilipinas ay hinarap ng iba't ibang variant ng bird flu, gaya ng H5N1, H5N6 at ang mas bagong H5N9. Ang paglitaw ng mga strain na ito ay isang malinaw na paalala na ang mga virus ay patuloy na nagbabago o evolving, kaya't ang masusi at tuloy-tuloy na pagbabantay ay dapat manatiling pangunahing prioridad. Sa antas na pandaigdig, ang banta ay itinuturing na panzootic o isang epidemya sa mga hayop na kumakalat sa malawak na rehiyon, kung saan naapektuhan na rin ang mga mamal gaya ng mga baka sa ibang bansa. Mga senyales ng bird flu sa mga ibon. Hindi lamang sa tao nagpapakita ng bagsik ang avian influenza. Sa mga ibon, madalas itong magdulot ng pamamaga ng ulo at palong, pag-itim ng balat, at biglaang pagbaba ng produksyon ng itlog. Bukod sa mga respiratoryong problema gaya ng pag-ubo at pagbahing, maaari ring mapansin ang kanilang panghihina, kawalan ng gana sa pagkain, at biglaang pagkamatay ng malaking bilang ng mga alaga sa loob ng maikling panahon. Dahil nananatiling seryosong banta sa kalusugan at ekonomiya ang bird flu, nakatuon ng mga hakbang sa pagpigil ng spillover mula hayop patungo sa tao sa pamamagitan ng mahigpit na biosecurity. Nananatiling handa ang bawat bansa upang protektahan ang publiko laban sa mga umuusbong na sakit. FlyQ, Bird Flu Intelligence Check. Tukuyin ang tamang sagot.
Technical na tawag sa sakit na trangkasong nagmumula sa mga ibon. Avian influenza. Ang particular na type A virus subtype na unang natukoy sa mga gansa sa China noong 1976. H5N1. Ang bagong highly pathogenic na strain na natukoy sa mga bibe sa Kamaligan, Camarines Sur. H5N9. Ang pangunahing paraan kung paano kumakalat ang virus sa malalayong distansya o bansa. Bird migration. Ang pandaigdigang konsepto na naglalayong pag-isahin ang kalusugan ng tao, hayop at kapaligiran. One Health. The Virus Analyst. Suriin ang senyales ng bird flu at ang epekto nito sa komunidad. Group 1. The Visual Voyagers. The Red Flag Sketch. Gumuhit ng isang manok at lagyan ng mga labels o tanda ang mga bahagi ng katawan nito na nagpapakita ng sintomas. Group 2. The Action Architects. The Detection Drill. Ipakita sa pamamagitan ng pag-arte ang pagkakaiba ng kilos ng isang malusog na manok versus manok na may bird flu. Group 3. The Verbal Virtuosos. Emergency Broadcast. Gumawa ng isang 30-second announcement na nagbababala sa mga kanayon tungkol sa mga sintomas na dapat nilang bantayan sa kanilang mga alaga. Group 4. The Logic Leaders. Threat Matrix. Gumawa ng listahan ng 3 dahilan kung bakit mas mabilis kumalat ang virus sa isang maruming manukan kumpara sa isang maayos na pasilidad. Rubrik sa pagmamarka. The Global Guardian. Pag-isipan. Nag-aalaga ang inyong pamilya ng manok bilang pangunahing kabuhayan at napansin mong ang mga alaga ninyo ay nagsisimulang manghina, nangingitim ang palong at may mga namamatay na. Alam mong kapag iniulat mo ito, kukunin at ipapakal ang lahat ng manok at mawawalan kayo ng pinagkakakitaan. Ililihim mo ba ito at ibebenta pa ang mga natitirang mukhang buhay na manok para hindi malugi o iuulat mo agad ito sa mga awtoridad kahit alam mong mawawalan kayo ng kabuhayan? Simulan ang sagot sa linyang, pinipili naming maging responsable dahil The Big Bird Idea. Kumpletuhin ang virus scan report. 3 red flags, sintomas. Magtala ng 3 pisikal na senyales na dapat bantayan sa mga poultry upang malaman kung sila ay infected. 2 global threats. Banta. Magbigay ng 2 dahilan kung bakit seryosong banta ang bird flu sa antas na pandaigdig o global level. 1. The Big Idea. Generalization. Sa loob ng isang makapangyarihang pangungusap, ipaliwanag kung bakit mahalaga ang pagkakaisa ng kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o One Health. Flight or fight. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang bird flu ay madalas matukoy sa mga ligaw na ibong bumababa sa tubig bago ito kumalat sa mga lokal na manukan. Bakit mahirap kontrolin ang pagpasok ng virus na ito sa isang bansa kahit mahigpit ang seguridad sa mga paliparan? Dahil ang mga migratory birds ay hindi sumusunod sa mga hangganan o border ng mga bansa. Ang mutation o pagbabago ng anyo ng virus ay isang natural na proseso na binabantayan ng mga siyentipiko sa buong mundo.
Anong partikular na pagbabago sa virus ang magiging mitsa ng isang pandaigdigang pandemya? Kapag ang virus ay nagkaroon ng kakayahang kumalat ng mabilis mula sa tao patungo sa kapwa-tao. May mga kaso kung saan ang isang tao ay positibo sa bird flu ngunit hindi nakakaramdam ng anumang sintomas ng pagkakasakit. Paano nagiging banta sa komunidad ang isang asymptomatic carrier? Maaari silang magpakalat ng virus nang hindi nila nalalaman o namamalayan. Karamihan sa mga taong nagka-bird flu ay may record ng paghawak sa mga patay na ibon o pagbisita sa mga wet markets. Anong uri ng aktibidad ang dapat limitahan upang maiwasan ang spillover ng virus mula hayop patungong tao? Ang direktang pakikisalamuha at paghawak sa mga ligaw o may sakit na mga ibon. Kahit na ito ay tinatawag na bird flu, may mga ulat na nahahawahan din ang mga pusa at baka. Ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa kakayahan ng avian influenza type A virus? Mayroon itong potensyal na makahawa sa iba't ibang uri ng mammals. Sa mundong mabilis mag-mutate ang bird flu, mas mabilis dapat umangkop at mag-update ang isip mo. Kabataan, ikaw ang antidote sa misinformation. Maging bida, huwag magpabiktima ng spillover.